Nasa daan na si Bingo ay agad-agad niyang tinawagan si Caroline para ipaalam ang natuklasan niyang lihim ni Mang Ibe. Nang saktong sasagutin na sana ng dalaga ay dumating si Stephen, kaya nagulat ito na agad niyang tinanong kung anong ginagawa ni Stephen doon. Sinaad ng binata na alam niyang bawal na silang magkita bago ang kasal dahil yun ang isang pamahiin ng mga Chinese, pero gusto niyang siguraduhin na walang plano si Caroline na tumakas, na sinaad pa niyang nagtitiwala siya sa mga salitang binibitawan ng dalaga, na pwede siyang maging honest sa kanya kung tatakas siya bago ang kasal nila. Sabay hinawakan niya yung braso ni Caroline, kaya sinaad ng dalaga na magkikita sila kinabukasan. Naganamang kinuha ni Stephen yung phone ng dalaga, sabay pinatong niya sa mesa at pinaupo si Caroline, na nagpasalamat siyang sinusubukan niya lahat para sa pamilya nila, kaya nangako si Stephen na gagawin niya lahat para maging masaya ang dalaga bilang asawa niya, dahil mahal na mahal niya ito. Sabay niyakap niya ito, pero nakatingin si Caroline sa cellphone niya kung saan nakailang tawag na si Bingo. Habang tumatawag naman si Bingo na nagdadrive, ay hindi niya napansin ang sasakyan ni Mang Ibe na bumangga sa kanya, kaya tumilapo ng hawak niyang cellphone at dumugo na ang ilong niya. Agad-agad bumaba si Mang Ibe na hawak-hawak na niya ang baril niya, sabay sinaad niya na kung si Bingo ang makakahadlang sa mga plano nila ay mas mabuting mamatay na ang binata. May mga kasama pang armadong lalaki si Mang Ibe para masigurado nilang mamamatay ang binata, pero nang babarilin na nila ay may sumulpot na isang itim na sasakyan na mga armadong lalaki din, at nagpalitan sila ng mga putok na ito na may mga tao ni Wilson na sumusubaybay kay Ibe. Bago pa nila tamaan si Bingo ay pinaulanan na sila ng bala. Habang hindi na makayanan ni Bingo ang sakit ng ulo niya sa sandaling yan, na halos napapasigaw na ito dahil sa pagkabangga niya, na hindi na din niya maaninag ang mga nasa paligid niya. Hindi tinitigilan ng mga tao ni Wilson sila Mang Ibe hanggang bumigay din sila, kaya agad-agad silang tumakas. Mas lalong na-trigger ang sakit ni Bingo na nililihim niya sa lahat ng kanyang kapamilya, na may isang araw na halos hindi na siya makakita habang nagdadrive ito, pero hindi pa rin niya ito sinasabi sa kanyang pamilya, at nabangga noon ni Caroline si Bingo na nawala nito ng malay, na dumugo ang ilong niya, pero hindi siya nagpatingin sa doktor. Nang masaksak siya ay natuklasan ng doktor niya na malala na ang sakit niya, pero mas pinili niyang nilihim ito. Dahil sa pagkabunggo ni Mang Ibe sa kanya ay mas lalong na-trigger ang sakit niya, kaya nang tawagan niya si Caroline ay pilit niyang abutin yung cellphone niya, pero nawala na siya ng malay. Papaano malalagpasan ni Bingo ang kalagayan niya na sa dami ng pinagdadaanan niya ay panibagong hamon na naman ang haharapin niya? Papaano naman tutulungan ni Caroline si Bingo sa kalagayan niya na mas kaawa-awa na ang sitwasyon ng binata sa mga sandaling yan? Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode at ang nalalapit na pagtatapos ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.